Nako, grabe ho at malaki po ang problema ngayon ni Manila Congressman Joel Chua ng 3rd District dahil sa dalawa po yung kanyang kinakaharap na problema o sakit ng ulo at ito ho yung una ay yung naging kautusan po ng Korte Suprema sa House of Representatives dahil sa ito po si Congressman Chua ay isa po ito sa nanguna sa pagsusulong ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Pero may inilabas po na kautusan ng Korte Suprema at na kung saan sila po pinagpapaliwanag dahil sa kung ano nangyari sa naunang impeachment complaint laban po kay BP Sara at yung pang-apat, yung po ang kanilang hinaing dyan po sa Senado. Maya-maya iisa-isahin po natin yan muli. At yung pangalawa niyang problema ay ito hong, sinampulan ho siya. Pinakitaan ho siya ni Yorme Isko ng political will dyan po sa lungsod ng Manila na kahit sino ka man, kongresista ka man, incumbent o congressman, nagpatayo po siya ng gusali at ang pinagtayuan, illegal po yung lugar, bangketa. Ayun nga, mga kababayan, ayan ang sinasabi ko. Ayan si Yorme. Dalawa pa lang kinakaharap nitong si Joel Chua na ito. Dito po sa impeachment ni Sara Duterte na pinagpapaliwanag po sila. Mga kababayan, ito po yung pinasabog ni Marcoleta na maaaring makontempt ang mga ito. Sino ba mga mastermind ng impeachment? So yung ikalawa mga kababayan, dito sa distrito ng Manila. Bakit po? Kasi itong congressman na ito, nagpatayo po ng napakalaking gusali sa harapan po ng paaralan dito sa bangketa na mahigit or mahigpit na pinagbabawal po ng batas. Kasi si Yorme, mga kababayan, sinabi niya po na bakit kayo po ang tagagawa ng batas pero kayo ang lumalabag ng batas kahit sino pa kayo. So ngayon po, sinampulan po ni Yorme itong si Joel Chua kasi para niyang sinasabi na pinagyayabang itong pinatayo niyang gusali na nagkakahalaga ng 19 million. Nagiba na po ito mga kababayan. So ituloy po natin. Nako po, grabe pala itong pasabog ni Yorme. Sinampulan niya ng kamay na bakal. Kahit sino ka pa, sabi niya, kahit sino ka pa, buhaya ka man o sino ka, congressman ka man o presidente ka man, pag lumabag ka sa batas, yari ka sa isko, sa kamay na bakal ni isko. Ngayon, giba itong gusali na ito, na talagang binuldoser, dinurog. Ayan, nasampulan tuloy si Joel Chua. Matindi, binanatan din ni Marcoleta ito mga kababayan. Itong mga congressman na ito na nagpakalat ng ng mga pirma o pinagpapaliwanag gayon ng Korte Suprema. Ituloy pa natin. As a manager, the further you get. Grabe mga kaganapan, no? Hindi na nila alam kung saan sila. Mga kababayan, naguguluhan na ang mga congressman na ito kasi nga parang hindi sumasang-ayon sa kanila yung yung tinatawag na tadhana. Lagi silang bokya. Talagang mga kababayan wala silang lusot dito sa impeachment, dito sa batas ni Yorme, mga kababayan. O di ba? Walang lusot mga kababayan Ano masasabi nyo? Grabe Kaya mabuti na lang nanalo si Marcoleta, nanalo itong si Yorme. Ngayon, nabubuljak ngayon yung mga ito. O di ba mga kababayan? Matindi Kaya tama lang itong ginagawa ni Yorme at Marcoleta dito. Mga kababayan, tuloy pa natin. Sabi ko,
Talagang at least dito ho, naipakita ho ni Yorme yung kanyang political will at pag mali ka, kahit sino ka. Ito Tama. panoorin nyo mga kababayan at yung pagsira dito po sa barangay hall na itinayo sa bangketa. Naku, Diyos ko po, bawal po ito eh. Kasi ito'y pinondohan ni Congressman Joel Chua na kung saan ay dapat siya po isang abogado at tagagawa ng batas, dapat alam niya po ang batas. Bakit kasi, di ba mga kababayan, bakit kasi nagpatayo sila ng gusali sa bangketa? Di ba bawal na bawal yan? Bakit kayo ang gumagawa ng mali? Di ba dapat yung mga congressman, yung mga lawmaker, sila po yung tama? Bakit? Bakit nilabag nila ang batas? Nako, delikado pala ito si Joel Chua. Niyayari ni Yorme. Nako po, Diyos ko Lord. Mga kababayan, ano? Nabawal pong magpatayo ng gusali sa bangketa at ang matindi ho rito, wala hong building permit. Lahat wala hong sinunod. Dahil sa sila po ay nakaupo sa pwesto. Ito, pakinggan ho natin. At meron din ditong pahayag, ito pong si Yorme, yung sa kanyang inaugural address, na kung saan talagang binalaan niya po yung mga kongresista na dati naghahari-arian sa lungsod na Manila. Ito po, panoorin po ninyo, ha? Kayong nakakita, taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa? Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayo. Ayun. Grabe ho, no? Ito pong si Yorme, talagang ipinakita niya po yung kanyang political will. At kahit sino ka, congressman ka man, kapag ikaw ay lumabag sa batas, kasi siyempre ito, hindi mo natin maiwasan na maging matapang at matigas po yung mga pahayag ni Yorme dahil siya po ang tama eh. Sino ba naman at talaga namang maling-mali na magpapatayo ka ng isang gusali na nasa bangketa? Totoo mga kababayan. Kitang-kita naman po na tama po si Yorme. Nakita nyo nagpatayo sa gusali or nagpatayo ng gusali sa bangketa na ipinagbabawal po ng batas. Di ba mga kababayan? Parang ito Dayang Duterte. Itong pinapakita ni Yorme na kanyang kamay na bakal. Wala siyang sinasanto. Di ba si Tatay Digong noon? Si Lucio Tan, pinagbayad niya ng 7 billion yata ito na hindi nagbabayad ng tax. Sinabi niya, sige, wag kang magbayad. Ipasara ko yung naiya ba ito mga kawin sa airport? Ipasara ko yan, pabantayan ko ng mga sundalo. O kinabukasan, nagbayad siya ng 7 billion na matagal nang hindi nagbabayad ang mga elitista na ito. Sa panahon ni Duterte na pagbayad niya. Ngayon naman mga kababayan, itong si Yorme, nakatikim itong Joel Chua na ito na lumabag pala sa batas dahil nagpatayo ng building na malaki na nagkakahalaga nga po, sabi nila, ng 19 million. Ngayon, nabuljak ngayon, nakatikim ng kamay na bakal. Sinabi ni Yorme, kahit sino ka pa, lumabag ka sa batas, mapaparusahan ka. Ngayon, dinurog ni Yorme. Matindi mga kababayan, saan ka makakakita ng mayor na ganyan? Napakalupit. Kamay na bakal ang pinapairal.
Wala siyang sinasanto. Dapat ganyan ang mga leader. Hindi yung nadidiktahan. Hindi nababayaran. Oh, di ba mga kababayan? Ano ang reaksyon nyo? Sino ang tama? Si Joel Chua na nagpatayo ng building na walang building permit o mga kaukulang papeles para sa safety precaution ng mga estudyante na hindi makakapagdulot ng disgrasya. 'Di ba? Yung mga nagpapagawa ng permit na nako. Sa City Hall pa lang, ang hirap ng kumuha ng mga papeles, ng mga permit. Pero sila, mga kababayan, wala pong permit. Kasi mga congressman sila, malalakas sila. 'Di ba mga kababayan, ngayon nanalo si Yorme. Oh, di nakatikim ka ngayon ng suntok na knockout ni Manny Pacman sa suntok ni Yorme. Mala Duterte, mala Marcoleta sa tapang Oh, tuloy natin mga kababayan, paano binuljak ni Yorme itong congressman na ito? Na isa rin sa mga nagsusulong ng impeachment, isa rin sa mga pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, ituloy pa natin. Kung gusto niya ho, dapat total meron naman pondo yung kanyang distrito bilang kongresista, dapat bumili ka ng lote. Di ba? O kaya naman kinausap mo ang City Hall at magpatayo kayo sa yung talaga nararapat na lugar, wag po sa bangketa. Di po ba? At grabe ho ito, di po ba talagang wala raw hong building permit, construction permit, lahat po basta itinayo. Yun ho. Wala nagbago po ang leader po diyan po sa lungsod ng Manila. Yun po, lahat po ng mga mali itinama ni Yorme. Ito ho ang update dito po mga kababayan sa isinasagawang pag-iba diyan po sa nasabing gusali. At kitang-kita nyo ho, ito dito ho sa video ay makikita talagang sa harapan po ito ng eskwelahan at wala pong madadaanan yung mga estudyante. Mga kababayan ito ipapakita natin yung video. Yung kuha ni Vincent Tabige mga kababayan. Naka-drone po ito. At talagang makikita nyo, nasa bangketa talaga. Hanapin natin yung video mga kababayan. Ako, magugulat kayo dito. Matindi itong building na ito mga kababayan na nakatayo sa bangketa. Na makikita mo yung delikado na sitwasyon pagka nagkaroon ng delubyo. Isipin mo, tabi ng school, harapan pa, ginawang barangay hall na tumataginting na 19 million. Anong masasabi nyo? Ito po mga kababayan Mayor Isko, winasak na barangay hall na pinatayo ng congressman. Tignan natin mga kababayan. Caltex with Techron. Tignan natin po mga kababayan para hindi po kayo mawala. Tignan nyo po ito. Huwag kayong mawawala. Ipapakita natin ito mga kababayan. Ito ay kuha ni Vincent Tabige. Keep your engine clean. Talagang Drive further maliwanag with pa sa Caltex with sikat ng Techron. Maliwanag pa sa Forgot your sikat date? ng araw na Keep isang cool. paglabag sa batas ito, mga kababayan. Nivea Men is for skin. Ito po. So guys, dito tayo ngayon sa barangay Ayan na po. 313, no? Ito yung nakaraan na bilinag natin, no? Na barangay hall na nakahambalang sa no? Ito yung nakaraan na bilinag natin, no? Na barangay hall na nakahambalang sa bangketa. Ayan. So, inaksyon na ni Yorme. Winasak na, ginamitan na ng bako, no? Ayan, no? So, Kitang-kita nyo po mga kababayan, no? Talagang wasak po ito kay Yorme. Ito po yung mga kababayan, Barangay 313, Zona 31, mga kababayan. Itong school na ito, dito nag-high school si Macy's. Mga kababayan, alam ko sa Arellano po ito. Mga kababayan, sino ang mga nag-aral sa Arellano? Kitang-kita nyo po, bangketang bangketa. Maayos ba yan mga kababayan? Tama ba yung lugar na pinagtayuan nila
para lang masabi na meron silang mga project. Pero wala silang kaukulang mga papeles dito. Oh, ano masasabi nyo kay Yorme? Talagang sinaniban ni Duterte ito. Si Tatay Digong. Makita nyo na wasak, oh. 'Di ba? Talagang yung mga update dito, mukhang napulbos na itong building na ito. So ito yung pinagawa ng congressman, mga kababayan, dito sa bangketa. Grabe. Yung eskwelahan, ang dami palang nagre-reklamo dito ng mga estudyante. Dahil ang init daw. May mga nagko-comment sa akin, ang init daw pala. Siyempre, harapan ba naman yan? Yung ventilation ng school, wala na. Yung hangin, yung malamig na hangin ng mga presko na parang aircon, nawala na yung yung hangin na masarap dyan. Yung fresh. Nakakainit ng ulo yan. Baka ma-high blood ka ba dyan? Masuffocate ka. Lalong-lalo na yung yung may mga sakit dyan na hika. May sakit sa baga. Isipin mo, natakpan yung school. Di ba mga kababayan? Matindi ito. Kaya sinampulan, binuljak ni Yorme ito. Tignan mo, Joel Chua. Isa ka pa na mga lawmaker. Anong ginawa mo? Lumabag ka sa batas ng kalye. Nag-iba na ang leadership liderato. Kung dati maluwag ang batas, ngayon, nasampulan ka ni Yorme. Tama lang na magiba yung building mo. Wala palang mga kaukulang papeles yan. Paano kung magkaroon ng delubyo? Halimbawa, magkalindol. Dinadamay yung mga nag-aaral dyan. Di ba, mga kababayan? Yan, simula nung hinarangan ng barangay hall, ang init daw ng classroom ng mga estudyante. Ay, nako, totoo yan. Di ba? Ayan na. Matindi O mga kababayan, nakikita nyo po yung building. Ginigiba po. Ito ang project ni Joel Chua na pinawasak ni Yorme. Talagang milyon-milyon ang ginastos. 19 milyata. 19 milyones. Mga kababayan. Pero nasa bangketa. O ano masasabi nyo? Binuljak ni Yorme. Dinurog ni Yorme ito, mga kababayan. Kaya tama lang na ginawa ni Yorme ito. Mga kababayan, tama lang na si Yorme ang maging mayor dyan. Yung nakaraan kasi, napakaluwag Lahat ng mga tulongges nandyan Dinugyot ang Maynila. Puro basura. Diba mga kababayan? Tama lang itong si Yorme. Itong ginawa niyang ito, mga kababayan. Kaya, naku, tama lang na mayroong kamay na bakal. Diba? Nasasanay kasi tayo sa mga trapo na na mga politiko Walang political will mga kababayan. Diba? Ano masasabi nyo dito? Kayo nga ang magsabi, mga kababayan. Kayo ang mag-comment dito ano masasabi nyo dito. Diba? Tama lang itong ginawa ni Yorme na masampulan ng mga politiko na na hindi gumagawa ng maayos sa trabaho. O porque nagpatayo ka ng ano ka na? May project ka na, ganon. Isa sa ayos din yung project, hindi yung basta-basta ka magtatayo ng building diyan. 'Di ba mga kababayan? Ito sa bangketa ho itinayo Ito, panoorin po ninyo, ha? Mga kayo, latest update dito sa barangay 313. Yan na. Alonso, Corner Doroteo, kasi nasa 50% na yung giligiba itong barangay na kontrobersyal. Naglalagay sila ng lona doon sa gilid, ito, dahil itutok-tok na raw, sabi ni Engineer Bulanon. Dahil titirahin na. So, pababa dapat ang approach pababa.
pader muna, iiwan yung poste, yan nakikita nyo, tapos mula itaas hanggang pababa, gigibain. So, ganun ang approach. Tapos, ito, pakita lang natin, Arellano High School ito yan eskwela, naglalabasan yung mga estudyante. Imbista sa bakenta, dumada. O, dyan po nag-aral si Mrs., mga kababayan, nung high school. Mga kababayan, dyan ko nakilala si Mrs. sa school na yan. O, di ba itong mga politician na ito, porke nasa kapangyarihan sila, akala nila sila na ang tama. Tignan nyo, binakbakan ni Yorme, binakbak itong building na ito. Wala sa ayos O ano masasabi nyo? Mga dilawan, pinklawan dyan, mga bangag. Di ba gusto niya ng mga ganyang mga politiko? Masyadong maluwag, masyadong paepal. Paepal tawag dyan, mga kababayan. Tignan nyo, school, harapan pa. Tinakpan mo yung yung hangin na nagdadala ng presko na panahon. Ngayon, giniba. Kasi nakitaan ng hindi magandang, siyempre yung future yan, mga kababayan, hindi maganda. Kasi nga talagang yung bangketa wala nang madaanan yung mga estudyante. Hindi makadaan dito. Ayun, nagkakapit na sila ron. Okay, nakita nyo naman yung ating video footage, mga kababayan. At di ba, manipis lang yung building na talagang halata mo na isiningit. Parang ipinatong po sa bangketa. Bawal po ito. Ang bangketa, hindi po para sa gusali, hindi po ba? Maliwanag na may paglabag po ito sa batas. O mga kababayan, talaga namang kitang-kita ang paglabag sa batas. Di ba dapat kung malinis ang hangarin nyo dyan, hindi lang kayo nagpapakita ng kayabangan at kaepalan, kasi mga epal na politiko ito, dapat bumili kayo ng lupa. Di ba gagasto rin lang kayo ng milyon-milyon. Di ipakita nyo na, sincero kayo. Dapat pinuri ko pa kayo, kapuri-puri pa kayo, kasi nga, ginagamitan nyo ng magandang project. Yun lang, ito pala'y harapan ng school. Di bumili kayo ng lupa na maayos. Ngayon, nakita ni Yorme, epal ito. Kaepalin itong ginagawa mo. Ngayon, binuljak ka tuloy. Kaya kung itatanong ng bayan, kung magtatanong ang bayan, kanino tayo papanig, kay Yorme. Kasi nakikita niya, itong pagpapatayo ng gusaling ito, merong halatado, mga kababayan. At talagang hindi ho makapalag ito pong si Congressman Chua dahil sa mali po siya. Sa nakaraan siyempre, kaalyado niya yung nakaupong mayor, pero ngayon hindi na po. At ito namang si Yorme, gusto niya lang pong ipatupad yung batas. Kung anong tama, yun ang dapat na mangyari. Kita niyo naman sa video footage, mga kababayan, diba, manipis lang yung building na talagang isiningit sa bangketa at itinayo. Sayang ho, actually sayang ang pondo rito, di ba? Na inilaan pera ng taong bayan. Sabi nga sa balita, 19 milyones po yan. Eli Saludar, napanood ko po sa ibang video, 19 na milyones. Baka nga hindi lang mga kababayan Siyempre, kasama ng kickback dyan. Di ba pag may project, may kickback. Isipin nyo, kaya nyong maggumasto ng ganyan, tapos wala kayong lupa na pagtatayuan, di nasa alang-alang yung kapakanan ng mga estudyante dyan, mga kababayan. Ano masasabi nyo? Kaya nabuljak itong si Joel Chua. Matindi ang kinakaharap niya sa Korte Suprema. At kay Yorme, yari na. At marahil ito po ipinondo sa pamamagitan ni Congressman Chua. Sana ay bumili na lang po siya ng lote. Pwede ho kayang kasuhan ito pong si Congressman Chua kasi mali po ang ang kanyang pinaglagyan ng gusali. Di po ba? So grabe ho ito, mga kababayan. At siyempre, alam nyo na, buti na lang, swerte ho yung mga taga Maynila. At yung kanilang mayor ngayon ay talagang gusto hong linisin
baguhin at bihisan ang Maynila, mga kababayan. So, yun po, tingnan ho natin. Pero sa ngayon ay mukhang wala ho tayong narinig. Nakakabingi po yung katahimikan mula po sa kampo ni Congressman Joel Chua hinggil po dito sa ipinagiba. O mga kababayan, wala pang balita o reaksyon si Joel Chua dito. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo? Dapat bang humarap o makasuhan itong si Joel Chua dito sa kanyang project na ang pinagtayuan ay bangketa na talagang hindi isinaalang-alang itong kapakanan ng mga estudyante? Kayo po ang magkusang mag-comment mga kababayan, mag-react po kayo. Kaya pala sa Supreme Court, may kinakaharap din siya kasi pinagpapaliwanag sila regarding dito sa impeachment ni Inday Sara. Ngayon naman kay Yorme. Nako po, doble-doble problema ito, mga kababayan. Kaya salamat po sa inyong lahat, sa mga nagko-comment at nag-share. Pa-like naman po at pa-subscribe ng ating YouTube channel para po kumalat po sa buong mundo ito. Para makita po natin ang mabilis na pagbabago ng taga Manila dito sa lungsod kung saan si Yorme, yung ama ng Maynila na talagang sinaniban ni Tatay Digong sa kanyang pinapakitang kamay na bakal, ang mga tulongges na ito, titino mga kababayan. Magbabagong buhay ang mga ito dahil meron silang nakikitang magaling na leader na si Yorme. Salamat po mga kababayan. Once again, ako si The Wonder sa Philippines, ang inyong lingkod. Magandang umaga po, magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin abroad, mga OFW at mga kapatid natin. Mabuhay po.